Hala ka mga tol, nagkalaglagan na nga ba dahil ayon dito sa nakikita natin ngayon, sinisi ang administrasyon? May question mark mga tol. Nagsalita na ang dating Speaker Martin Romualdez kaugnay mga kapatid sa issue ng flood control scandal. Panoorin natin to mga tol, pag-usapan natin. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa balita mula rito sa News 5 Everywhere. Again mga kapatid, samahan ninyo ako, magbibigay lang po tayo ng reaksyon. At wala tayong babanatan na kahit sino hindi nating gawain ngayon yan dito, lalong-lalo na sa politika rito sa Pilipinas. Manonood lang po tayo, magbibigay ng reaksyon at kayo na bahala humusga kung sa tingin ninyong dapat paniwalaan o hindi. Ayon dito mga kapatid, Representative Martin Romualdez di na raw mananahimik sa mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya. Play natin ang video mga tol. Binira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng issue ng anomalya sa Binira ni Martin Romualdez mga tol ang Marcos administration mga tol, pinsan niya. At nakikita nating lagi niyang kasama sa mga trip, 'di ba, ni PBBM. Ngayon ay binira niya mga kapatid ang administrasyon na to. Tuloy natin. 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang payag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto Malamang marami talaga siyang nalalaman. ng video message ng dating House Speaker, walang patumangganyang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibunton ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang Hindi na daw siya mananahimik. pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, Imagine nyo ng mga tol, no? Isipin nyo lahat ng mga opisyal na nasasangkot sa mga iskandalo, no? Bigla-bigla ang nagkakasakit, no? Tapos pupunta sa ibang bansa para doon magpagamot. Kasi alam nilang walang kwenta yung walang kwenta yung pagamutan dito sa Pilipinas mga tol Samantalang ang tagal-tagal na nilang nakapwesto sa kapangyarihan, ba't di nila ayusin? Silang mga mayayaman mga tol, sila lang yung may access sa magandang sistema ng medical kasi nga kaya nilang magpagamot sa ibang bansa Dito sa Pilipinas ayaw nila kasi nga di maganda, kulang-kulang. Sana yun ang trinabaho nila, no? Trinabaho din nila yon para mga tol, yung mga mahihirap, yung mga mamamayan dito sa Pilipinas, nagkakaroon ng access sa magandang pagamutan, di ba? Kaya hindi rin natin masisisi yung ibang mga tao sinasabi pag pumunta ka sa ibang bansa, makikita mo talaga yung diferensya ng Pilipinas. Tuloy natin. bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. Tama yun good decision yun kasi kung sakaling papayagan nga naman nila mga tol, magkakaroon ng haka-ha, pinapaboran mo, ayan na, pinalabas na ni Remulla si dating speaker mo. Oo, totoo yun mga tol, magkakaroon ng haka-haka at kuro-kuro. Totoo naman yung sinasabi niya giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa.
Kinahaponan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering, dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation. Dapat nga mga tol sa lahat ng politikong magkakasakit. Ito lang dapat sa lahat ng politikong magkakasakit. Dito lang talaga sila sa Pilipinas magpagamot. Hindi sila pwedeng lumabas papunta sa ibang bansa para lang malaman nila mismo, 'di ba? Kung ano yung isa sa mga tungkulin nila na napapabayaan nila. Yung pagdating mga kapatid sa medical, pagdating sa mga ospital, malaman nila mga tol kung ano yung wala sa Pilipinas na dapat tinatrabaho nila sa mahabang panahon. Kasi nga hindi nila alam Bakit? Kasi pag nagkakasakit sila, kung hindi sa pinakamahal na ospital sila rito sa Pilipinas dahil nga may pera sila pupunta sila ng ibang bansa, doon sila magpapagamot. 'Di ba? Hindi yan kaya ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kung ano yung meron lang dito sa Pilipinas, yun lang talaga. Minsan nga talagang wala no? So etong mga politiko, hindi nila alam yun kasi nga meron silang kakayanan May option silang pumunta sa ibang bansa. Dapat dito lang talaga sa Pilipinas para ma-experience nila at sa susunod, ay teka, na-experience ko ganito katindi sa Pilipinas, kailangan gumawa kami ng batas para dito sa medical, no? Dapat gawin nila yun mga tol. Bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Kung ako tatanungin, pabor ako dun na wag nang payagan makalabas. Dito na, para wala nang hanapan pagdating ng panahon. Eto, magpapagamot lang din to hindi na bumalik Alala niyo yan? Umalis lang to para magpagamot, di na bumalik O diba, nagkakahanapan ngayon nahuli na daw. Mas maganda para wala nang hanapan in the future, dito na lang sa Pilipinas. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ayun na. Giit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Sige na, turuan na kayo para maparusahan yung mga dapat parusahan no? I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration and past administrations as well. This current administration and the past administration, syempre kasama pa rin yung nakaraan, Duterte, mga tol.
Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Uy, pwede rin yun. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abiso kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Medyo okay yung ginagawa ni Remulla ha. Nagbabalita mula Medyo okay yung ginagawa mga tol. Ano sa tingin ninyo? Anong masasabi ninyo tungkol sa balitang yan mga tol? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo. Again, wala tayong hinahatulan, wala tayong pinagbibintangan. Nakikinig lamang po tayo ng balita and batay yan sa ating sariling reaksyon. Doon lang naman tayo laging nag-reaction doon sa tungkol sa pagpapagamot sa ibang bansa. Hindi, kailangan dito sa Pilipinas. Para maramdaman nila mga kapatid kung ano yung trabahong hindi nila nagagawa. No? Comment kayo sa ibaba mga tol.